Ano nga ba ang pagkakaiba ng residential tsaka commercial property? Before we start pala, baka pwede naman ako makahingi sa inyo ng isang like lang dito sa video na to bago natin simulan. At i-share nyo na rin sa mga kaibigan nyo na mahilig sa mga video katulad dito. Sa mga baguhan pa lang, explain muna natin ano nga ba ibig sabihin ng residential tsaka commercial property. Yung residential po ay mga property na specifically designed para tirhan ng mga tao, katulad ng mga nakikita nyo sa gilid-gilid, mga house for rent, apartment for rent, condominium for rent. Sama na rin dyan yung mga bed spacing tsaka mga dormitory. While yung commercial naman ay mga property na pinare-rent, mga property to na pinaupahan sa mga taong gumagawa ng negosyo or nagne-negosyo. Katulad ng restaurant, mga t-shirt company, mga printing services, mga office sa mga call center, kasama na rin yan. Kaya guys, habang binabanggit ko maya-maya yung commercial property, lawakan yung isip nyo, i-open nyo yung isip nyo na yung binabanggit ko ay hindi lang tungkol sa mga maliliit na commercial. Damay na lahat ng klase ng commercial na nakikita nyo sa paligid. Hindi na natin dito guys pag-usapan yung mga industrial. Focus lang tayo sa commercial para hindi magulo. Pagdating po sa income, no question ask, mas mataas talaga sa commercial. At pagdating naman sa zonal value, mas mabilis tumataas pag sa commercial area, nakalugar yung property mo. At may mga expert pa nga nagsasabi na mas nadja-justify pa yung pagtaas ng rent sa mga commercial versus sa mga residential. So pagdating sa income, wala nang question dyan. Tapusin na kagad natin. Mas mataas talaga sa commercial. Basta considering na parehas sila ng size, parehas ng lugar, at parehas sila ng itsura. Pero madalas talaga kung pagkukumpare mo sila pound for pound, 1:1 pag pinaglaban mo talaga, mas mataas talaga sa commercial. Pagdating naman po sa mga business permit at mga legalities, parehas naman talaga kailangan ng residential tsaka ng commercial property yan. Pero doon na tayo sa realistic. Mas maigpit po talaga sa commercial. Kasi sa mga residential, maraming lumulusot dyan kahit wala pang permit. Lalong-lalo na kung maliliit pa yung income, maraming nakakalusot dyan. Pero pag commercial ang hawak mo, mas maigpit dyan. Asahan mo kapag ikaw ay nagparent dyan, may pupunta sa'yo dyan taga City Hall para sitahin ka. At sitahin din yung nag-rent sa'yo kung may permit din sila. Income kasi ng LGU yan, kaya talagang tinatrabaho nila yan. Pagdating naman sa tenancy and vacancy rate, wala tayong data tungkol dyan. Pero may mga expert na nagsasabi na mas mataas daw yung vacancy rate pagdating sa mga commercial versus sa mga residential. Pero para sa akin, depende yan sa area and depende sa province. Especially sa US, na pagtatalunan nila yan, kasi may mga lugar talaga doon na mga province na mahina yung residential, may mga area naman na mas malakas yung commercial. So pagdating naman dito sa Pilipinas, especially sa mga overcrowded places tulad dito sa NCR, kung papansinin mo, halos lahat naman fully book yung mga residential tsaka commercial. Pero ako sa sarili ko opinion, mas napapansin ko na mas maraming vacancy rate pagdating sa commercial property. Pero sa akin lang naman yun, sa opinion ko lang yun. Pero sa inyo ba, sa area nyo, ano bang mas mataas na napapansin nyo laging bakante? Yung commercial ba or yung mga residential? Pagdating naman sa pagko-close deal ng mga apartment or ng mga commercial tungkol sa pagpaparent, mas mahirap ng kaunti yung sa mga commercial. Kasi syempre, una, mataas yung cost para mag-down payment dyan at yung monthly yan mas mataas. Karamihan pa ng mga company, nagre-require pa yan ng mga legalities. So kung nagtatayo ka kunwari ng t-shirt company at nag-rent ka sa isang commercial, may mga commercial property na nagre-require pa ng mga business permit mo. So, hindi ka basta-basta makakapasok doon. So, mas nahihirapan yung chance of entry ng isang client para mag-rent sa isang commercial dahil sa mga ganong factor. Hindi pa dyan kasama yung PDC. Karamihan sa mga naupahan ko ng mga commercial property, 100% of them nag-require sa akin ng PDC. Although may isang may isang property doon na nagsabi sa akin na okay lang kahit GCash, ganyan. Pero most of them, sabihin na natin 99% na lang, nag-require po ng PDC or post-dated check. Bukod dito, may nagsasabi na mas volatile daw ng kaunti yung mga commercial property kaysa sa residential. Lalong-lalo na pag hindi maganda yung ekonomiya natin. Dahil maraming business ang nagko-close at maraming negosyante yung hindi kampante sa kung ano yung future natin. So, yung iba sa nila umatras muna at bumabalik na lang in the future pag okay na yung economy natin. Kung naalala nyo yung COVID season natin, ang mga number one nag-close noon, mga negosyo. Pero sa mga residential, karamihan sa kanila nandun pa rin sa bahay nila. Although, yung iba sa kanila bumalik ng probinsya. Yung iba sa kanila, nahirapang magbayad. Pero still, kung papansinin mo nung panahon ng pandemic, panahon ng mga crisis, tulad ng mga economic meltdown, mas naunang nawawala yung nasa commercial area. Pagdating naman sa maintenance, pinagtatalunan din to ng mga expert. May mga tao na nagsasabi na mas mataas daw yung maintenance cost pagdating sa residential versus sa commercial. Pero sa na-experience natin, kung papansinin nyo, kapag medyo bago-bago pa yung property, wala pang masyadong maintenance. Pero sa mga na-experience ko at nakikita ko ng mga property sa iba't ibang area at sa mga kakilala natin na merong mga malalaking ganitong property, sa realistic lang tayo, mas malaki talaga yung ginagastos pag commercial. Wala pa po dyan yung mga risk na maaring mangyari kapag may commercial property ka, tulad ng pagkaroon ng sunog
pagkakasunog, pagkakagulo, pagkaroon ng damage dahil ginagamit nga yung mga property na yan for day-to-day operation. So kung ako yung tatanungin nyo personally, ano bang mas okay sa akin, residential or commercial? Para sa akin, pipiliin kong parehas. Bumagsak man yung residential, meron pa akong commercial. Kung napapansin nyo guys, ang ginagawa ng mga big companies dito sa Pilipinas, gumagawa sila ng commercial sa baba at gumagawa sila ng residential sa taas. Sobrang solid ng ganung foundation pag ganun yung mga discarding ginagawa nila. Napapansin ko naman no, na talagang nag-work out yung mga ganong klase. So kung ako yung may choice sa mga apartment ko before, ganun gagawin ko. Kaso hindi, residential lang yung area kaya bawal tayo sa ganun. Pero kung ako yung magkakaroon ng chance, ganun yung gagawin ko. Except na lang sa mga super prime area, no, na talagang puro commercial area talaga doon, di commercial lalagay natin. Pero kung may chance na ganun yung gagawin natin, pagsasamahin ko yung dalawa na yun. Yun lang naman sa akin. Ikaw, ano ba sa tingin mo mas okay? Residential or commercial? Comment down below. Yun guys, I hope may natutunan kayo sa vlog na to. May lang to, hindi naman sobrang haba, basic na basic. Sana may natutunan kayo at abangan nyo yung next vlog natin. Ipopost natin yung title in the following day po. Yun lang po, salamat!